Si Lei Yuteng at Yelin ay walang tigil na umatake sa makalangit na mata, desperadong pilit na palayain si Zuo Fan. Ngunit kahit anong pagsubok, wala silang nakuhang resulta. Di nagtagal, sumali na rin ang iba, ibinuhos ang kanilang pinakamabagsik na atake sa ilalim ng mapanlibak at mapagmataas na titig ng makalangit na kataas-taasan. Sa kanyang pananaw, wala silang halaga, pawang mga pyesa lamang sa dambuhalang laro ng kapalaran. Sa lahat, si Zuo Fan lamang ang nakikita niyang nagtataglay ng kakayahang baguhin ang agos ng mga pangyayari. At ngayong si Zuo Fan ay gapos, wala nang hadlang upang hubugin niya ang mundo ayon sa kanyang inaakalang ganap at dalisay na anyo. Bagamat dama niya ang panghihina ng makalangit na mata, hindi ito nagdulot ng pangamba, bagkus, inaasahan na niya ito. Muling tumitig siya kay Zuo Fan, na ngayoy balot ng masidhing kadiliman, isang aura na papalapit ngunit nananatiling malayo pa rin sa kanya. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, isang patunay sa pagsulong ni Zuo Fan sa paglalakip ng mga daan. Ngunit para sa kanya, nananatiling malayo si Zuo Fan sa tunay na tugatog. May mapanuksong ngiti, nagsalita siya, "Bunso, pinagtataka ko kung bakit kahit hawak mo ang napakaraming daan, ni isa'y hindi pa rin nagbubunga ng pagkakaisa. Ngayon, malinaw na, isang palabas lang para pababain ang aking pagbabantay." Sayang, hindi gumana. Hingal na hingal, pinilit ni Zuo Fan na pigilan ang pag-alon ng nakapangingilabot na lakas mula sa paunang paglalapat ng 400 sa kanyang katawan. Alam niyang delikado ito, isang pilit na pag-akyat na hindi tunay na landas tungo sa kataas-taasang antas. Minsan na niyang naranasan ang kapahamakan ng kapangyarihang hindi lubos maunawaan, noong halos lamunin siya ng itim na kidlat apoy sa laban nila ni Xiao. Gayunman, wala siyang pagpipilian. Upang mabuhay laban sa makalangit na mata, kailangan niyang gumamit ng dagdag na lakas, kahit pansamantala. Ngunit hindi niya hinayaan na lubusang magkaisa ang mga daan, ibinalik niya ang mga ito sa kanilang likas na kalagayan. Mapanuksong biro niya, "Ano pa nga ba, kuya? Ikaw lang ang nakakakapaglabas ng pinakamasama sa akin." Kahit hinahabol ng kamatayan, hindi niya napigil ang ngumisi, lalo na't batid niyang ang mga taong nadadala ng bugso ng galit ay mas madaling magpakita ng kahinaan. Sa pagkabagot, malamig na wika ng makalangit na kataas-taasan, sapat na ang laro. Panahon na para tapusin ito. Itinuro niya si Lei Yuteng, ang pinakamahinang tila sa kanila, balak na hilahin ang kanyang daan upang siya'y higit pang lumapit sa tugatog ng kapangyarihan. Ngunit mabilis ang paalala ni Zuo Fan, ngayon na. Alam na niya ang susunod na galaw ng kalaban. Sabay-sabay na ibinugo ng lahat ang kanilang pinakamalakas na atake, bawat isa'y may tatak ng kani-kanilang daan. Pati si Lei Yuteng, naglabas ng isang madilim na anino laban sa halimaw ng langit. Hindi nagpahuli si Zuo Fan, 4 na bugso ang pinakawalan niya, kasabay ng maitim na usok. Ang 4 na salungat na atake nagsanib sa kalagitnaan, naging higit na madilim at naglabas ng nakapanghihilakbot na presyon. Nang magsalpukan ang mga ito sa atake ng iba, umalingaw-ngaw ang banggaan at nagdilim ang paligid, hanggang sa tuluyang lamunin ng halimaw na enerhiya ang mukha ng makalangit na kataas-taasan. Isang malaking butas ang sumabog sa kalangitan, na siyang nagpalipad kay Lei Yuteng at iniwang sugatan ng husto. Sa pagbagsak ng alabok, lumitaw ang makalangit na kataas-taasan, bagbog at halos durog, mas masahol pa kaysa noong binayo siya ng 3 banal na hayop. Bagamat duguan at halos hindi na makahinga, hindi siya nagpakita ng gulat o panghihinayang. Hindi maitatanggi, maganda ang tangka ninyo. Ang ganda ng pagkakasanib ng inyong mga atake. Pero, sa tingin niyo ba talaga uubra yon? Sandaling nagdugot ng hina, ngunit agad ding bumalik sa dati ang kanyang anyo. Ngayoy malamig at may sensin ang tinig. Hindi ko alam kung anong teknik ang ginamit ninyo, ngunit malapit na akong mawala ng buhay doon, base na rin sa dugong ibinuhos ko. Ngumisi si Zuo Fan, muli na naman sa daan ng muling pagkabuhay. Wala ka na bang ibang alam? Bakit hindi? Kahit ikaw ay di makapagtatanggal ng bisa nito. Buhay pa rin ako, hindi ba? Tugon ng kataas-taasan, muling tinutok ang tingin kay Lei Yuteng. Agad na pinaloob ni Zuo Fan ang kanyang utos, maaaring bumalik siya bago ang atake, ngunit wala siyang maalala. Ulitin natin, parehong atake, 2 beses. Mabilis silang nagkaisa, nagpakawala ng isa pang maitim na bugso. Tulad ng dati, muling nadurog ang kataas-taasan. Ngunit bago pa siya makabangon,
agad nilang pinakawalan muli ang parehong atake. Umaasang ito na ang magiging katapusan. Subalit ngumisi lamang siya, isa akong tanga kung magpapaloko ng 2 ulit sa parehong paraan. Kahit di ko maalala, hindi ibig sabihin ay mahuhuli pa rin ako. Ginamit niya ang mabilis at mailap na galawan ng batang kataas-taasan, at sa iglap, nakaligtas ng walang gasgas. Nagkibit balikat si Zhuo Fan. Wala namang masama kung subukan, hindi ba? Ngunit malamig ang sagot ng kataas-taasan, subukan mo man, hindi ibig sabihin hindi kita paparusahan. Nagliyab ang kanyang presensya, ang katawan niya'y puno ng sugat at dugo, ngunit alam nilang mulit-muling magbabalik ang kanyang lakas. Sa isang iglap, habang naguguluhan at nahihilo ang lahat, maging ang mga banal na hayop, mga kataas-taasan, at si Zhuo Fan, bigla niyang sinunggaban si Merong Zhu. Gamit ang kanyang mailap na paglipat, inilabas niya ito mula sa hanay at mahigpit na sinakal. Panahon ng tapusin ang komedyang ito, simula sa iyo. Sawa na ako sa iyong pakunwaring kabanalan. Malamig niyang wika, habang bumibitag ang kanyang kamay sa leeg ng babae, halos walang silbi ang kanyang mga pag-alma laban sa nakakapasong bisig ng kataas-taasan. Bitawan mo siya, bulyo ni Go Santong habang ibinuhos ang buong kapangyarihan ng isang kilin. Agad namang kumilos si Kea at ang 3 banal na hayop, batid nilang tanging sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang mga lakas nila mapapalayong muli ang makalangit na kataas-taasan mula kay Merong Zhu. Huling pagtatangka nila ay halos ikamatay na nito. Mabilis na sulyap ang ipinukol ng kataas-taasan sa mga paparating na atake, nagsasanib ilang di pa lamang ang layo mula sa kanya. Ang mga puwang sa kanyang alaala kaugnay sa kahalintulad na sitwasyon ay nagsasabing napakadelikado nito. Kaya't ginamit niya ang mailap na galawan ng batang kataas-taasan at buong ginhawang na kailag, isang bagay na lalo lamang nagpainit ng dugo sa lahat ng nakamasid. Arg! Ngunit hindi lubos na perpekto ang kanyang pag-iwas, sapagkat nadaplisan si Merong Zhu. Ang kanyang kaliwang braso ay tinamaan ng bahagyang bugso, ngunit sapat na upang simulan ng itim na kidlat apoy ang paglamon sa kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang bisig. Sa bawat pag-agnas ng laman at buto, kasabay ang sigaw ng matinding paakit. Hey, muntik ko nang malimutan na may hawak pala akong bihag. Kunwari nagulat ang kataas-taasan, animoy halos nadamay si Merong Zhu sa pag-iwas niya. Ngunit alam nilang lahat, sadya niyang hinayaan yon. Ginasto niyang magdusa si Merong Zhu nang walang saysay. Mukhang tama ang sinabi ng iyong kaibigan. Kailangang tanggalin ang braso mo bago tayo mag-usap ng maayos. Mariing pinigilan niya si Merong Zhu gamit ang kanyang nakapangingibabaw na presensya at yuan qi. Pagkatapos, gamit ang kanyang kanang kamay, dumakma siya sa kaliwang braso ng dalaga, sa may ilalim ng balikat, at sinimulang pisilin. Arg! Muling sumambulat ang hagulgol ng dalaga, lalo't naghalo ang hapdi ng pagkasunog at ng biglaang pagdurog. Patawad, ngunit ito'y para na rin sa iyong ikabubuti. Ngumisi ang kataas-taasan habang dahan-dahan niyang hinayla ang braso. Unang narinig ni Zhuo Fan ang malakas na crack ng nabaling buto, kasunod ang plak ng pagkakahiwalay ng kasukasuan, hanggang sa tuluyang mapunit ang laman, litid. At balat, isang nakakasuklam na tanawin ng walang kapantay na kalupitan. Nagwawala si Merong Zhu, pilit ko makawala, subalit walang pakialam ang kataas-taasan. Nang tuluyan ay winasiwas lamang niya palayo ang nagliliyab na braso, itinapon na parang walang silbi. Ngayon, makakapag-usap na tayo ng walang sagabal. Ibigay mo sa akin ang iyong daan, at hayaang palayain kita mula sa iyong paghihirap. Ang malamig niyang mga mata ay naglakbay mula sa nagliliyab na kamay ni Merong Zhu hanggang sa kanyang nakapangingilabot na mukha na pinilipit ng sakit. Hinding-hindi, papatayin mo rin lang ako pagkatapos. Mariing sagot ng dalaga, sinabayan ng dugo at galit ang kanyang tinig. Sayang, akala ko'y nakikita mo na ang kasalanan ng sangkatauhan ay ang mismong pag-iral nito, ayon na rin sa iyong daan. Walang pasubali niyang ibinaon ang kamay sa dibdib ng dalaga, at sa isang iglap, hinugot ang tumitibok nitong puso. Bahagya niya itong minasdan, bago itapon na worry basurang walang halaga, sa harap ng nagugulat at takot na mga mata ng lahat. Samantala, walang tigil ang pag-atake ng iba habang sinasaktan niya si Merong Zhu. Pinilit nilang palayuin siya rito at tapusin ang laban, subalit anuman ang kanilang gawin,
Bahagya lamang siyang natitinag sa mga casual na bugso o kaya na may mailap na nakakaiwas sa mas mabibigat na pinagsanib na atake. Maging si Zuo Fan ay sumubok ng pansamantalang pagsasanib ng kanyang mga daan, gamit ang dagdag na lakas upang itaboy ang matanda. Ngunit kay dali lamang nitong tinanggap ang mga bugso, habang nananatiling nakahawak kay Merongzu. At nang bumagsak ang dalaga sa lupa, winasak din ang kanilang pag-asa. Ang pagkawala ng isa sa kanilang mga daan, lalo na't kaya na nilang saktan ang kaaway, ay tuluyang nagbigay ng pangungusap sa kanilang kapalaran, ang kamatayan ay isa na lamang usapin ng oras. Ngunit biglang kumislap ang nakakasilaw na liwanag sa langit. Isang dambuhalang enerhiya ang bumulusok, dinurog ang kataas-taasan, at ibinaon ito sa lupa ng napakalalim hanggang sa sumambulat ang lava. Sa lawak na 10 milya, kumislap ang kalupaan bago tuluyang maglaho. Miss Merong, tanggapin mo ito. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang lalaki sa tabi ng duguan at naghihingalong dalaga. Halos wala nang magawa si Merongzu, ang kanyang nanlalabong tingin ay tanda ng nalalapit na kamatayan. Isang malakristal na pil, bahagyang kumikislap ng makukulay na sinag, ang ipinasok ng lalaki sa kanyang bibig. At sa harap ng lahat, nabalot si Merongzu ng prismatikang liwanag. Unti-unting nagsara ang butas sa kanyang dibdib, at maging ang kanyang braso'y muling tumubo na worry hindi kailanman naputol. Sa paggising, dama niya ang kapangyarihang umabot sa tugatog na higit pa sa kanyang dating lakas. Namilog ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ngunit higit pa sa lahat, nag-uumapaw ang galit na siya'y buhay pa. Gayunpaman, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, nakatanim sa kanyang isipan ang alaala at hapdi ng kalupitang dinanas. Elder Song, napakatama ng iyong pagdating, kahit nasa huling sandali na lamang. Punong-puno ng pang-uuyam ang tinig ni Zuo Fan. Hindi niya alam kung sino ang nagpasimula ng kagilahil-alas na prismatic ang kaganapan, ngunit umaasa siyang lalabas din ito upang tulungan sila laban sa kataas-taasan, at marahil, may pag-asa pang talunin ito. Subalit habang nagpapatuloy ang labanan, sila'y patuloy na nagdurusa habang ang kataas-taasan na may paulit-ulit na bumabalik sa dati, unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Steward Zuo, wika ni Elder Song, mabigat ang tinig at puno ng dalamhati. Maniwala ka, wala akong ibang nais kundi ang makasama kayo mula pa noong simula. Subalit bilang isang guro, hindi ko maisantabi ang aking tungkulin. Gayunman, hindi ko rin hahayaang agawin ng halimaw na ito ang isa sa atin. Sa kanyang mga salita, bumigat ang paligid, kasabay ng aura niyang matindi at nakapanghihilakbot. Dama ng lahat ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kung gayon, matalim na titig ang ibinaling ni Zuo Fan kay Elder Song, ang ipinakitang kagilahilalas na kapangyarihan. Iyan ba ang daan at lakas na sapat upang pabagsakin ang makalangit na kataas-taasan? At sa tanong na yon, nakabitin ang kanilang kapalaran, at ang kinabukasan ng sangkatauhan. Bitawan mo siya, bulyo ni Go Santong habang ibinuhos ang buong kapangyarihan ng isang kilin. Agad namang kumilos si KR at ang tatlong banal na hayop, batid nilang tanging sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang mga lakas nila mapapalayong muli ang makalangit na kataas-taasan mula kay Merongzu. Huling pagtatangka nila ay halos ikamatay na nito. Mabilis na sulyap ang ipinukol ng kataas-taasan sa mga paparating na atake, nagsasanib ilang di pa lamang ang layo mula sa kanya. Ang mga puwang sa kanyang alaala kaugnay sa kahalintulad na sitwasyon ay nagsasabing napakadelikado nito. Kaya't ginamit niya ang mailap na galawan ng batang kataas-taasan at buong ginhawang na kailag, isang bagay na lalo lamang nagpainit ng dugo sa lahat ng nakamasid. Arg! Ngunit hindi lubos na perpekto ang kanyang pag-iwas, sapagkat nadaplisan si Merongzu. Ang kanyang kaliwang braso ay tinamaan ng bahagyang bugso, ngunit sapat na upang simulan ng itim na kidlat apoy ang paglamon sa kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang bisig. Sa bawat pag-agnas ng laman at buto, kasabay ang sigaw ng matinding paakit. Hey, muntik ko nang malimutan na may hawak pala akong bihag. Kunwari nagulat ang kataas-taasan, animoy halos nadamay si Merongzu sa pag-iwas niya. Ngunit alam nilang lahat, sadya niyang hinayaan yon. Ginusto niyang magdusa si Merongzu nang walang saysay. Mukhang tama ang sinabi ng iyong kaibigan. Kailangang tanggalin ang braso mo bago tayo mag-usap ng maayos. Mariing pinigilan niya si Merongzu gamit ang kanyang nakapangingibabaw na presensya at yuan qi.
Pagkatapos, gamit ang kanyang kanang kamay, dumakma siya sa kaliwang braso ng dalaga, sa may ilalim ng balikat, at sinimulang pisilin. Arg! Muling sumambulat ang hagulgol ng dalaga, lalo't naghalo ang hapdi ng pagkasunog at ng biglaang pagdurog. Patawad, ngunit ito'y para na rin sa iyong ikabubuti. Ngumisi ang kataas-taasan habang dahan-dahan niyang hinayla ang braso. Unang narinig ni Zuo Fan ang malakas na crack ng nabaling buto, kasunod ang plak ng pagkakahiwalay ng kasukasuan, hanggang sa tuluyang mapunit ang laman, litid. At balat, isang nakakasuklam na tanawin ng walang kapantay na kalupitan. Nagwawala si Merong Zhu, pilit ko makawala, subalit walang pakialam ang kataas-taasan. Nang tuluyan ay winasiwas lamang niya palayo ang nagliliyab na braso, itinapon na parang walang silbi. Ngayon, makakapag-usap na tayo ng walang sagabal. Ibigay mo sa akin ang iyong daan, at hayaang palayain kita mula sa iyong paghihirap. Ang malamig niyang mga mata ay naglakbay mula sa nagliliyab na kamay ni Merong Zhu hanggang sa kanyang nakapangingilabot na mukha na pinilipit ng sakit. Hinding-hindi, papatayin mo rin lang ako pagkatapos. Mariing sagot ng dalaga, sinabayan ng dugo at galit ang kanyang tinig. Sayang, akala ko'y nakikita mo na ang kasalanan ng sangkatauhan ay ang mismong pag-iral nito, ayon na rin sa iyong daan. Walang pasubali niyang ibinaon ang kamay sa dibdib ng dalaga, at sa isang iglap, hinugot ang tumitibok nitong puso. Bahagya niya itong minasdan, bago itapon na worry basurang walang halaga, sa harap ng nagugulat at takot na mga mata ng lahat. Samantala, walang tigil ang pag-atake ng iba habang sinasaktan niya si Merong Zhu. Pinilit nilang palayuin siya rito at tapusin ang laban, subalit anuman ang kanilang gawin, bahagya lamang siyang natitinag sa mga casual na bugso o kaya na may mailap na nakakaiwas sa mas mabibigat na pinagsanib na atake. Maging si Zuo Fan ay sumubok ng pansamantalang pagsasanib ng kanyang mga daan, gamit ang dagdag na lakas upang itaboy ang matanda. Ngunit kay dali lamang nitong tinanggap ang mga bugso, habang nananatiling nakahawak kay Merong Zhu. At nang bumagsak ang dalaga sa lupa, winasak din ang kanilang pag-asa. Ang pagkawala ng isa sa kanilang mga daan, lalo na't kaya na nilang saktan ang kaaway, ay tuluyang nagbigay ng pangungusap sa kanilang kapalaran, ang kamatayan ay isa na lamang usapin ng oras. Ngunit biglang kumislap ang nakakasilaw na liwanag sa langit. Isang dambuhalang enerhiya ang bumulusok, dinurog ang kataas-taasan, at ibinaon ito sa lupa ng napakalalim hanggang sa sumambulat ang lava. Sa lawak na 10 milya, kumislap ang kalupaan bago tuluyang maglaho. Miss Merong, tanggapin mo ito. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang lalaki sa tabi ng duguan at naghihingalong dalaga. Halos wala nang magawa si Merong Zhu, ang kanyang nanlalabong tingin ay tanda ng nalalapit na kamatayan. Isang malakristal na pil, bahagyang kumikislap ng makukulay na sinag, ang ipinasok ng lalaki sa kanyang bibig. At sa harap ng lahat, nabalot si Merong Zhu ng prismatikang liwanag. Unti-unting nagsara ang butas sa kanyang dibdib, at maging ang kanyang braso'y muling tumubo na worry hindi kailanman naputol. Sa paggising, dama niya ang kapangyarihang umabot sa tugatog na higit pa sa kanyang dating lakas. Namilog ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ngunit higit pa sa lahat, nag-uumapaw ang galak na siya'y buhay pa. Gayunpaman, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, nakatanim sa kanyang isipan ang alaala at hapdi ng kalupitang dinanas. Elder Song, napakatama ng iyong pagdating, kahit nasa huling sandali na lamang. Punong-puno ng pang-uuyam ang tinig ni Zuo Fan. Hindi niya alam kung sino ang nagpasimula ng kagilahil-alas na prismatic ang kaganapan, ngunit umaasa siyang lalabas din ito upang tulungan sila laban sa kataas-taasan, at marahil, may pag-asa pang talunin ito. Subalit habang nagpapatuloy ang labanan, sila'y patuloy na nagdurusa habang ang kataas-taasan na may paulit-ulit na bumabalik sa dati, unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Steward Zuo, wika ni Elder Song, mabigat ang tinig at puno ng dalamhati. Maniwala ka, wala akong ibang nais kundi ang makasama kayo mula pa noong simula. Subalit bilang isang guro, hindi ko maisantabi ang aking tungkulin. Gayunman, hindi ko rin hahayaang agawin ng halimaw na ito ang isa sa atin. Sa kanyang mga salita, bumigat ang paligid, kasabay ng aura niyang matindi at nakapanghihilakbot. Dama ng lahat ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kung gayon, matalim na titig ang ibinaling ni Zuo Fan kay Elder Song,
ang ipinakitang kagilahilalas na kapangyarihan. Iyan ba ang daan at lakas na sapat upang pabagsakin ang makalangit na kataas-taasan? At sa tanong na iyon, nakabitin ang kanilang kapalaran, at ang kinabukasan ng sangkatauhan. Kaya nakikita mo na, kapatid, sa huli, ako pa rin ang panalo. Siniguro kung mangyayari ang lahat ayon sa kagustuhan ko, gaano man kaliit ang mga panlilinlang na subukan mong gawin. Malakas ang halakhak ni Heavenly Sovereign, puno ng tiwala na siya'y nagwagi. Ngayon na, ipinadala ni Zuo Fan ang utos. Sa isang iglap, pinakawalan ng 3 banal na hayop ang kanilang kapangyarihan, pinagsanib upang maging itim na kulog apoy na dire-diretso kay Heavenly Sovereign. Paulit-ulit, hindi pa ba kayo natuto? Pang-uuyam ni Heavenly Sovereign, natuto na ako, bakit hindi ka lumingon at silipin ang nasa likuran mo? Ngisi ni Zuo Fan. Napatigil si Heavenly Sovereign at napalingon, sa kanya nakita ang Heavenly Eye na patuloy na hinihigop si Elder Song palapit sa kanyang kamatayan, tanda ng kanyang tiyak na tagumpay. Ngunit ngayon, nakapagitna siya at hindi makaiwas sa sabayang pag-atake. Isang tusong pakana, pero nalimutan mong hindi yun sapat para baguhin ang lahat. Tatanggapin ko lang yan, pagkatapos ay i-reset ko ang aking estado. Mapang-asar pa ring ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, naniniwalang walang makababago sa wakas. Subukan mong hulaan muli. Muling ngumisi si Zuo Fan, dahil bago pa man tumama ang kulog apoy, iniutos na niya sa iba ang sabayang pag-atake, isang pinagsamang lakas ng mga landas, sabay na tatama kasabay ng pag-atake ng banal na hayop. Nakita niyang nagngangalit ang mga ngipin ni Heavenly Sovereign sa inis, at sa sandaling iyon, tiyak ni Zuo Fan na tama ang kanyang hula. Kung gayon, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyong gawin. Sigaw ni Heavenly Sovereign, sa kabila ng lahat, ang kanyang hangarin na marating ang Supreme Stage at linisin ang mundo ay mas matibay kaysa sa lahat. Wala siyang hahayaang humadlang, kahit pa ikapahamak niya mismo. Sa ilalim ng nagugulat na mga mata ng lahat, nagsalpukan ang 2 makapangyarihang pag-atake. Yumanig ang hangin, nagbitak ang espasyo, at lumantad ang kadiliman sa likuran nito. Ang lahat ay napaatras, hinampas ng alon ng enerhiya. Nabulabog ang kanilang pandama sa sari-saring bugso ng kapangyarihan na nagbanggaan. Nang hamupa ang alikabok, tumindig silang muli at tumingin sa paligid. Wala nang natira, ang lupa'y naging isang tigang na disyerto, walang kahit anong tanda ng buhay. Hindi gumana, sigaw ni Kea, halos hindi makapaniwala, habang nakatitig sa langit kung saan pilit sumisilip ang Heavenly Eye mula sa makapal na ulap. Nagising ang lahat sa kanyang sigaw. Ang presensya ng Heavenly Eye ay patunay na buhay pa rin si Heavenly Sovereign. Marahil hindi na magtatagal, lihim na pag-asa ni Zuo Fan. Mabilis niyang inutusan ang lahat na muling magpakawala ng sabayang pag-atake upang tuluyan ang tapusin ang laban at ang kanilang matagal na alitan. Mula sa likod ng alikabok, lumitaw si Heavenly Sovereign, halos pira-piraso na ang katawan, natira lamang ang ulo at dibdib. Ngunit sa isang iglap, umubo siya ng itim na dugo at muling ni-reset ang kanyang estado, bumalik bago pa siya nasugatan. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang nangyari, dumating agad ang ikalawang pag-atake, tuluyang sumalubong sa kanya nang hindi inaasahan. Baguhin ang plano, ipinadala ni Zuo Fan. Ang banal na hayop ay patuloy na saisalakay kay Heavenly Sovereign, habang tayo'y tatutok sa Heavenly Eye. Hindi ako naniniwalang kaya niyang hatiin ang sarili ng walang hanggan. May hangganan ang kanyang kapangyarihan at ang kakayahan niyang mag-reset. Pero una sa lahat, kailangan muna nating mailigtas si Elder Song upang makiisa siya sa atin. Tumango ang lahat at muling kumilos, umaasang ngayon ay maililigtas na nila ang bagong naging sovereign. Muli nilang narinig ang mura ni Heavenly Sovereign habang lumilitaw itong bagbog at duguan, ngunit gaya ng dati, ni-reset niya ang sarili. Saglit siyang napatigil upang suriin ang sitwasyon, sapat na sandali para tamaan siya ng kulog apoy ng direkta. Ngunit naramdaman din niya ang isa pang pag-atake, mas makapangyarihan, na nakalaan para sa Heavenly Eye. Napilitan siyang gumamit ng blink sa kanyang sugatang kalagayan. Babalak pa lang sana siyang gamitin muli ang Void Wall, tulad ng dati. Ngunit ngayon ay huli na, tumama ang atake ng buo. Lintik, mura ni Zuo Fan. Wala silang nagawa kundi patuloy na salakayin siya, ngunit si Elder Song ay nananatiling bihag ng Heavenly Eye. Paulit-ulit na hinaharang ni Heavenly Sovereign ang kanilang mga atake,
o kaya na may tinatanggap ito at muling nagre-reset. Subalit, ngayon ay kapansin-pansin na ang pagbabago. Lumabas si Heavenly Sovereign mula sa alabok, sugatan, duguan, at pan ng malalalim na sugat. Ngunit habang lumilipas ang oras, wala siyang ginawang pag-reset, hindi niya kayang pagalingin ang sarili. Nauunawaan ko na, ngisi ni Zuo Fan. Maaari mo lamang i-reset ang sarili mo ilang saglit, o isang segundo, bago ang nangyari. Kaya ngayon, wala kang magagawa kundi tiisin ang sugat na yan. Ngunit agad ding nabura ang ngisi niya nang tumingin sa Heavenly Eye, si Elder Song ay halos malululon na. Ha, maaaring totoo yan, pero kayo pa rin ang talo. Kapag nadagdag sa akin ang kanyang landas, wala nang makakatalo sa akin. Kahit isa sa inyo, wika ni Heavenly Sovereign, tumutulo ang dugo sa bawat tawa ngunit nananatiling nagmamalaki. Habang siya'y nagbubunyi, naghanap si Zuo Fan ng paraan upang iligtas si Elder Song. Ngunit sa biglang pagkagulat ng lahat, isang ikalawang Heavenly Eye ang lumitaw sa kalangitan, tuwirang katapat ng una, at ito na may humihigop din kay Elder Song. Sa gulat ng lahat, pati na ni Heavenly Sovereign mismo, umubo ng dugo at laman loob si Elder Song ngunit lumakad palabas mula sa pagitan ng dalawang mata. Pinawi ng kanilang magkasalungat na lakas ang bawat isa, kaya siya'y nakawala. Sa wakas, nakalapit siya sa panig ni Zuo Fan, bagaman kapansin-pansin ang kanyang maputlang mukha at ang biglaang pamumuti ng kanyang buhok. Paanong nangyari ito? Halos mapasigaw si Heavenly Sovereign, halos pumiyok sa pagkagulat. Ang kanyang pinakakaingat-ingatang sining, nakopya ng buo, isang bagay na kailanman ay hindi dapat nagawa ni Zuo Fan. It's you, walang iba, kung meron man, sana kanina pa nila nagawa iyon. Sigaw ng Heavenly Sovereign habang nanginginig ang dugong dumadaloy sa kanyang daliri, itinuturo ang nanghihina at halatang tumanda ng bigla na si Elder Song. Siyempre ako, hindi ba halata sa anyo kong ito? Tugon ni Elder Song na may halong pang-aasar. Paano posibleng mangyari yon? Ibinigay ba ni Zuo Fan sa iyo ang aking sining? Hindi, imposible. Kahit pa ginawa niya, hinding-hindi mo maabot ang antas na yon. Lalo na't siya man ay hindi nagtagumpay. Halatang hindi makapaniwala ang Heavenly Sovereign, nakamasid pa rin sa unti-unting naglalaho at nagkakanselang Heavenly Eyes. Bahala ka nang mag-isip kung paano. Hindi mo makukuha ang sagot mula sa akin. Hindi ako tanga para isiwalat ang aking lihim kapalit ng ilang sandaling kapangyarihan, at muling masipsip sa isa pang nakapanghihilakbot na mata. Sapat na ang krus na ibinigay ng prismatic event sa akin para maging puntirya ng lahat. Tugon ni Elder Song, tuyong-tuyo ang boses, tila walang pakialam na kinakalaban niya ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Mas mabuti pa, mabuhay ka sa takot na hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Isang mata sa akin, isa kay Zuo Fan. Pero kaya mo ba yun? Tingnan mo ang kalagayan mo, hindi mo na nga muling mabuo ang sarili mo tulad ng dati. Baka sa susunod na atake, tuluyan ka ng mapuksa. Patuloy niyang kinakalabit ang galit ng Heavenly Sovereign. Elder Song, ano ba ang ginagawa mo? Pinapalala mo lang ang sitwasyon para sa atin. Mariing bulong sigaw ni Merongzu. Nanginginig ang katawan habang sariwa pa rin sa kanyang alaala ang bangungot ng pagpapahirap na dinanas niya. Hindi na niya maisip kung ano pa ang mas malala kaysa doon. Kung tutuusin, sa dami ng beses na muntik na siyang mapahamak, baka sa susunod ay wala nang makapagsalba sa kanya. Maging si Elder Song, na lahat ng kanilang pagsisikap ay hindi sapat para mailigtas siya mula sa Heavenly Eye, ay napilitan pang iligtas ang sarili niya. Oo, nasaktan nila ang Heavenly Sovereign, pero hindi niya pinakitang malapit na siyang bumagsak. Sa halip, lalo pa siyang nag-alab ng pagnanais na hatakin silang lahat sa impyerno, kitang-kita sa bawat nagbabagang tingin niya. Habang kumukulo ang galit ng Heavenly Sovereign, nilapitan siya ni Zuo Fan at bumulong, kaya mo pa ba? Kailangan ka namin kung gusto naming mabuhay. Sigurado akong naramdaman mo ang takbo ng labanan bago ka lumabas, at hindi maganda ang kinalalabasan. Pero kung makikiisa ka, baka kaya nating baguhin ang takbo ng kapalaran at matapos na ito. Pagkatapos, saka natin haharapin ang susunod na suliranin. Mabilis na tumugon si Elder Song sa kanyang isipan, kaya ko pa, pero hindi tulad ng dati. Kung ipipilit ko, baka hindi na ako makaligtas. Sana sapat na ang lakas ko ngayon. Pagkatapos ay hinarap ni Zuo Fan ang kanilang kalaban. Ano, Heavenly Sovereign?
Kaya mo pa bang tiisin ang mga susunod na hampas? O tapos na ba ang lahat para sa'yo? Ang hamon na yon ang nakapagbalik sa huwisyo ng galit na kalaban. Nanlilisik ang mga mata nito kay Zhuo Fan, bago unti-unting ngumiti. Salamat sa paalala, kapatid. Muntik ko nang makalimutan kung bakit ako narito. Napatangay ako sa isang sagabal na gaya niya, pero ngayon malinaw na ang isip ko. Hindi magbabago ang pasya ko, mamamatay kayong lahat dito. At ikaw, sabay turo kay Elder Song, ang magdurusa ng higit sa lahat. Habang muling ibinuhos ng Heavenly Sovereign ang buong atensyon sa kanilang mga landas at sa kanyang layuning linisin ang mundo, lalo pa niyang binabad ang sarili sa puot laban kay Elder Song. Hindi niya matanggap na basta na lang nito nakupya ang kanyang pinakamataas na sining. Isang bagay na dapat ay nangangailangan ng mga siglo ng pagsasanay. Bakit yun lang ang ipinakita ni Elder Song? Bakit hindi ang iba pang kasanayan mula sa kanyang landas? Handa na kami, sigaw ni Zhuo Fan na may ngisi, kasabay ng utos sa mga sagradong halimaw na muling palayain ang itim na kidlat apoy. Samantala, nakipag-ugnayan siya sa mga kapwa sovereign, kasama na si Elder Song, para tapusin na ang lahat. Buong lakas mo na, Elder Song. Ngayon na ang oras. Dagdag ni Zhuo Fan. Halos hindi napansin ng Heavenly Sovereign ang galaw ng mga sagradong halimaw dahil nakatutok siya kay Elder Song. Sa huling sandali, nakaiwas siya gamit ang shift, pasalamat sa hindi pa siya dinadaya ng kanyang likas na instinto. Ngunit, sa kanyang paglipat ng lugar, doon siya sumulpot mismo sa harap ng mas mabagsik pang atake na inihanda ni Zhuo Fan. Dahil sa dagdag na lakas ni Elder Song, ang pinagsanib na lakas ngayon ay tunay na nagbanta sa kanyang buhay. Hindi, sigaw niya habang inilabas ang lahat ng kanyang pamamaraan, Void Walls, Void Annihilation, ngunit wala ni isa ang tumalab. Ang naglalakihang enerhiya ay patuloy na umuulos. Ang tanging magagawa niya ay maghanda sa dagok. Sumabog ang isang dagandong na yumanig sa buong banal na dominion. Pati ang dagat ng kadiliman ay napatigil sa pag-usad. Tila ba ang mismong hibla ng realidad ay winawasak. Isang maling hakbang pa, at wala nang matitira upang mailigtas, dahil sila mismo ang magiging sanhi ng pagkawasak. Tapos na ba? Nanginginig na tanong ni Merong Zhu, halos hindi makapaniwala na ang pinakamasamang kaaway nila ay tuluyan ng nabura gamit ang atakeng ilang ulit na nilang inulit. Ngunit noon lang naging sapat. Sa lahat ng palatandaan, tila nga ang pagsali ni Elder Song ang tanging susi upang mabago ang takbo ng laban, at wakasan ang bangungot na ito. Arg! Habang unti-unting sinisikate ng liwanag ang makapal na alikabok, lumitaw ang isang anino, balot ng manipis na kulay abong kalasag ng Yuan Qi. Wala itong mga paa, kalahati na lamang ng katawan ang natira, may kanang braso at kalahating ulo. Gayunpaman, lahat ay agad siyang nakilala. Siya ay si Heavenly Sovereign. Hindi ko inasahan na ako pa ang magiging biktima ng ganitong uri ng kapangyarihan nang ako pa ang nagpunta rito upang tapusin kayong lahat. Ungol niya, halos hindi na nagkakapit ang kanyang katawan na tila nagkakalas-kales. Ngunit wala namang hindi kayang ayusin ng kaunting reset. Ha, mayabang pa ang kanyang tawa, subalit agad naputol. Isang saglit lamang ay nag-aagaw buhay siya, at sa kasunod ay buo na ulit ang kanyang katawan. Gayunman, nanatili ang sugat mula sa itim na kulog apoy ng mga sagradong halimaw, isang pinsalang hindi niya tuluyang napawi. Matamang nakamasid si Zhuo Fan, mabigat ang tinig ng kanyang isipan. Kailangan niyang gawing mas tiyak at tuluyan ang pinsala. Pagod na ang Heavenly Sovereign. Ngunit higit ding pagod ang kanyang sariling pangkat. Sa tagal ng laban, ramdam ang labis na panghihina at pagkaubos ng lakas. Sobrang kapana-panabik at mapanganib, isang maling hakbang lamang ay tiyak na kamatayan. Kinakailangan niyang maging lubos na maingat, lalo't ang kanilang kalaban ay kayang mag-reset ng sarili. Ngunit ang pinakanakagugulat ay ang kalagayan ni Elder Song. Halos hindi na siya makatayo, habol hininga na parang tumakbo ng mahabang distansya. Sinabi niyang may kapalit ang kanyang landas, ngunit hindi ko inasahan na ganito kataas ang kapalit. Mariing nag-isip si Zhuo Fan. Kailangan niya si Elder Song para sa isa pang matinding pag-atake kung nais nilang manalo. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa akin? Biglang bulyo ni Heavenly Sovereign, dahilan upang lahat ay kabahan, nakaabang kung anong susunod niyang gagawin. Nagmamasid si Zhuo Fan, pinapansin ang nanginginig na anyo ni Heavenly Sovereign habang ito'y umuubo ng itim na dugo.
Ang kanyang aura ay tila humihina. May mali ba sa kanyang reset? Bulong ni Zuo Fan sa sarili. Huwag mo akong kutsain, Zuo Fan. Malinaw na may ginawa ka. Kung hindi, bakit hindi na offset ng landas ng reincarnation ang lahat ng pinsala? Parang pinupunit ang aking kaluluwa. Arg! Nagngangalit na sigaw ng Heavenly Sovereign, halatang nalulunod sa halo ng galit at takot dahil sa kawalan ng kaalaman sa nangyayari. Ngumiti si Zuo Fan, unti-unting nabubuo ang kanyang hinala. Ito na marahil ang paraan upang tuluyang makuha ang kanilang tagumpay. Kung hindi alam ng Heavenly Sovereign ang nangyayari, maaari lamang niya itong paulit-ulit na tamaan hanggang sa wala nang matira. Kahit anong reset ang gawin nito, lalo lamang siyang babagsak. Baligtad na ang sitwasyon. Hanggang ilang beses mo pa ito kakayanin? Tanong ni Zuo Fan kay Elder Song. Siya ang susi, ang pinakamahalagang piraso ng laban na ito. 2, marahil 3 beses pa, sa pinakamainam, hingal ni Elder Song, halos hindi makahinga matapos ang isang pag-atake at sa paggamit ng kanyang Heavenly Eye na kumitil ng halos lahat ng kanyang lakas. Mas nais sana niyang manatili sa paggawa ng alchemy at sa bagong kasiyahan ng pagtuturo sa kanyang alagad na matagal niyang pinabayaan sa loob ng mga dekada, bago siya napadpad sa banal na dominion. Bago pa siya makarecover at maunawaan ang kanyang kalagayan, sugurin na natin siya. Ito na ang ating pagkakataon. Utos ni Zuo Fan. Muli, pinakawalan ng mga sagradong halimaw ang kanilang itim na kulog apoy, habang ang mga sovereign, ayon sa patnubay ni Zuo Fan, ay naglabas ng iba't ibang makukulay na pag-atake. Ngunit nang lumapit ang nakamamatay na itim na apoy, biglang tumigil ang panginginig ni Heavenly Sovereign. Tumigil siya, at sinalubong ng malamig na titig ang paparating na kapahamakan. Gamit ang kakayahang nakuha mula sa landas ng Child Sovereign, madali niyang iniwasan ang atake. At nang dumating ang tunay na coup de grace, ang pinagsamang puwersa ng Demon Transformation Art at ng lahat ng Sovereign, isang kisap mata lamang at naglaho siya sa harap nila. Ang naturang atake ay tuluyang bumagsak sa dagat ng kadiliman. Mas lalo pang pinabilis ang paglawak nito. Naniningkit ang mga mata ni Heavenly Sovereign. Alam niyang yun ang mismong dahilan ng kanyang pagkawasak kahit pagkatapos ng reset. Pinanatili niya ang malamig at mapanganib na titig, ramdam ng lahat ang kanyang matinding pagnanais na pumatay. Demonyo, mura ni Zuo Fan. Napadalos siya sa pagnanais ng tagumpay at hindi naisip na maaaring nagkukunwari lamang ang kanilang kalaban upang painan sila. Kailangan niyang makabuo ng ibang paraan. Sa isang sulyap kay Elder Song na halos himatayin sa pagod, napagtanto niyang kailangan niyang kumilos kaagad. Ayaw ko sanang gawin ito. Lumapit siya sa mga sovereign at nagbigay ng senadoryas. Hindi naman papayag si Heavenly Sovereign na gawin nila ang kanilang nais. Sumugod siya gamit ang Void Annihilation. Kunpang, pigilan mo siya. Sigaw ni Zuo Fan, humihingi ng kaunting oras para mailahad ang plano. Sumunod ang mga sagradong halimaw sa utos ni Kunpang, panangharang ang isa pang itim na kulog apoy laban sa atake ni Heavenly Sovereign, sabay hadlang sa kanyang daraanan. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, nag-iwan ng purong pagkawasak at pagguho. Ang mga itim na apoy ay kumalat, sinusunog ang hangin at lupang kanilang dinaraanan, habang patuloy ang Void Annihilation sa pagsalakay. Napilitan ang mga sagradong halimaw na bumalik sa kanilang orihinal na napakalaking anyo, ayaw magpadalos-dalos. Ngunit sa matinding sagupaan, nilipad sila palayo, nagbagsakan sa lupa at lumikha ng malalaking hukay, na agad na puno ng sarili nilang dugo. Fine, pero inaasahan kong ibabalik mo ito kapag natapos ang lahat ng ito. Reklamo ni Elder Song matapos marinig ang plano ni Zuo Fan. Ngunit, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siya. Alam niyang kung hindi, tuluyan ang mawawala ng laban ang mga sagradong halimaw. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zuo Fan. Agad niyang kinuha ang landas ng lahat at sumugod upang harapin si Heavenly Sovereign. Hindi na siya nag-atubiling pag-isahin ang mga landas, bagkus ay ginamit lamang niya ang kapangyarihang nagmumula sa mga ito upang higit pang mapalakas ang madilim na enerhiya na nalilikha kapag pinagsama. Mabilis na umakyat ang kanyang lakas, nalampasan pa ang kay Heavenly Sovereign, at sa sandaling iwinasiwas nito ang kanyang kanang kamay na kumikislap sa pulang liwanag. Agad niyang pinakawalan ng isang matinding suntok sa mukha ng kalaban. Laking gulat ni Heavenly Sovereign nang magiba ang kanyang mukha ng ganoon kadali. Nabuwal siya, bumulusok sa lupa,
at lumikha ng isang walang hanggang hukay. Hindi nag-aksaya ng sandali si Zuo Fan, agad siyang sumunod pababa, walang iniwang pagkakataon para makabawi ang kalaban. Ilang saglit na nakabibingi ang katahimikan bago muling yumanig ang lupa na worry isang nagngangalit na dagat. Pakiramdam ng mga sovereign ay guguho ang lupang kanilang tinutungtungan at mawawala ang mismong sagradong dominion. Iiwan silang nakabitin lamang sa langit, subalit hindi tiyak kung may matitirang buhay matapos ang ganitong uri ng sakuna. May pagkakataong umuumbok ang lupa, nagiging kabundukan sa isang iglap. May pagkakataon namang bumabagsak ito, nag-iiwan ng napakalalim na bangin kung saan makikita ang rumaragasang lava sa kailaliman. Nakakayanig isipin kung anong uri ng kapangyarihan ang kayang bitawan ng isang nilalang sa tugatog ng lakas, at hindi pa man sila narating ang antas ng kataas-taasan. Lubhang hindi masukat kung ano pa ang nakatago sa huling antas na iyon. Matapos nilang wasakin ang anyo ng lupain, naghintay ang mga sovereign at ang mga sagradong hayop. Ang ilan ay uminom ng gamot panglunas upang muling makatayo, ngunit natulala sila nang muling sumulpot si Heavenly Sovereign mula sa kailaliman, nakapilipit ang katawan dahil sa matinding tama sa tiyan. Ngunit saglit lamang yon, agad siyang bumalik sa dating anyo, upang muli namang palubugin sa lupa ng ikalawang beses. Mabilis na lumihis si Zuo Fan at pinakawalan ng isa pang pulang suntok, ngunit nakalipat din si Heavenly Sovereign sa kanyang likuran at pinakawalan ng 12th Heaven Purple Lightning. Hindi na umilag si Zuo Fan. Hinayaan niyang ang Demon Transformation Art ang samalo sa bagsik ng kidlat. Bagamat nalamnan, dama pa rin ang bigat ng tama, itinapon siya pabalik sa mismong hukay na nilikha niya kanina. Sandaling lumutang si Heavenly Sovereign, humahagok habang unti-unting humihina ang kanyang aura sa bawat palitan. Ang 9 na landas ang naglapit sa kanya sa antas ng kataas-taasan, ngunit ayaw pa rin niyang yakapin ito ng lubusan. Minsan niyang naisip na kumuha ng bihag, subalit agad din niya itong itinaboy. Sa kanilang antas, walang puwang ang ganoong taktika. Isang maling hakbang lamang ay katumbas na ng kamatayan. Lumabas muli si Zuo Fan mula sa guho, pinapagpag ang alikabok at mga batong nakadikit sa katawan. Bagamat sugatan, malinaw na siya pa rin ang may kalamangan. Lalo itong ikinainis ni Heavenly Sovereign, sapagkat wala siyang makita ni isang bagay na maaaring gamitin laban dito. Sinubukan na niya ang lahat, mula sa Void Walls, Mirage World, at iba pang kasanayang natutunan mula sa pinag-isang mga landas, ngunit walang saysay. Walang kapaguran si Zuo Fan. Kung minsan ay nakakakuha siya ng sugat dito, subalit bihira at maliit lamang. Lagi siyang nabibigla sa bilis at liksi ng kalaban. Kahit paulit-ulit siyang mag-reset, mas mapanganib kung iiwan niya ang mga sugat na iyon. Kaya tinitiis niya ang sakit. Nag-aatubiling gamitin ang reset maliban na lamang kung kinakailangan, takot na baka salubungin siya ng isang mas mabagsik na atake pagkatapos. Heavenly Sovereign, kaya kung gawin ito buong araw. Pwede mong gamitin ang iba bilang bihag kung nanaisin mo, pero alam mong walang mababago riyan. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan, at wala kang magagawa para baguhin yon. Ngumisi si Zuo Fan ng nakakaloko, at alam nilang lahat na tama siya. Unti-unti nang binubugbog si Heavenly Sovereign tungo sa kanyang kamatayan. Habang si Zuo Fan ay halos hindi man lang napapagod. Nananatili siyang nasa rurok ng kanyang lakas, waring walang katapusan. Huwag kang masyadong magmalaki, nakababatang kapatid. Sanggal ni Heavenly Sovereign, puno ng galit at pagwawala ang bahala, kahit alam niyang totoo ang mga salita nito. Ano pa ba ang maaari kong gawin upang baligtarin ang lahat? Ano, nabalisa siya sa paghahanap ng paraan upang manalo kaya't nakalimutan ang kanyang unang plano. At nang sumulyap ang kanyang mga mata sa dagat ng kadiliman na papalapit ng papalapit. Bigla itong bumalik sa kanyang alaala. Oo nga, paanong nakalimutan ko yon? Hinayaan kong hilahin niya ako sa kanyang bilis, pero hindi na ngayon. Hahaha, nagkakamali ka. Laging may paraan upang ako'y magtagumpay, at gagawin ko yon kahit magbayad ako ng pinakamataas na halaga. Sigaw ni Heavenly Sovereign, habang tumatawa ng malupit. Agad na nag-ingat si Zuo Fan, handa sa anumang sorpresa. Kung gayon, ipakita mo. Ngunit labis silang nagulat nang hindi sumugod si Heavenly Sovereign. Bagkus ay tumakas. Mabilis siyang naglaho-laho hanggang tuluyang sumuot sa dagat ng kadiliman. Sabihin niyo sa akin na nagsawa na siyang bugbugin at pinili na lang niyang mamatay ng may dangal.
ayon sa kanyang sariling kagustuhan, bulalas ni Yeling, habang nakatingin kay Zuo Fan na bagong lapit lamang, subalit bumagsak agad at umubo ng dugo sa paglapag. Kailangang magpahinga muna ng ilang sandali si Zuo Fan upang hindi samuka ng dugo. Nandoon si Lei Yuteng upang alalayan siya patayo, nanginginig at maputlang mapatla na para bang walang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Akala ko hindi na siya aalis, AGH, ungol ni Zuo Fan, bago muling umubo ng dugo. Pero ikaw ang nananalo, kaya mo siyang tapusin at wakasan na ang walang katapusang bangungot na ito. Sigaw ni Merongzu. Hindi na kailangang ipaliwanag kung gaano kalaki ang galit at pagnanais niyang mamatay ang halimaw na yon. Higit pa sa sinuman, hindi lamang dahil sa paniniwala niyang ipagtanggol ang sangkatauhan, kundi dahil na rin sa mga malupit na pagdurusang kanyang naranasan sa kamay ng kalaban. Sinubukan kong pagsamahin ang mga landas ng sapat na malapit upang magkaisa, ngunit hindi gaanong dikit para hindi na sila maghiwalay. May kapalit yon, gaya ng nakikita ninyo ngayon. Lalo na kung gagawin mo yon habang nakikipaglaban hanggang kamatayan. Maraming beses ko na sanang tinapos si Heavenly Sovereign gamit ang matitinding atake. Ngunit may landas na laging lumulusot sa balanse, kaya napipilitan akong baguhin ang aking estratehiya. Wala akong magawa kundi pahinain ang aking tira, paliwanag ni Zuo Fan, hindi na tinatago ang unti-unti niyang paghina, hindi na siya mas malakas kaysa sa Heavenly Sovereign. Kung ipinilit pa niya, malalantad lamang ang tunay niyang kalagayan at bibigyan ng pagkakataon ng kalaban upang patayin siya, at pati na rin silang lahat. Ngunit bakit mo isusugal ang lahat? Ang pagkatalo kay Heavenly Sovereign ang dapat unahin kaysa sa mga landas. Sanggal ni Kunpang. Ang kanyang tanong ay nagdulot ng mabigat na katahimikan at seryosong tingin mula sa mga bagong sovereign na kagagawang lamang ng sariling landas. Sila man ay nais pang pangalagaan ito at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, unti-unti, hanggang marating ang kataas-taasang antas. Hindi nila nais na sapilitang madaliin, tulad ng ginawa ng Heavenly Sovereign. Ngunit ang kasalukuyang kalagayan ay malinaw, si Zuo Fan lamang ang may kakayahang pag-isahin ang lahat ng landas at abutin ang kataas-taasang antas upang talunin ang kalaban. Kaya kahit mahirap tanggapin, mas mabuting mawala ang kanilang landas kaysa mawala ang kanilang mga buhay. Si Merongzu mismo ang makakapagpatunay noon, sapagkat alam niyang minsan, wala nang ibang pagpipilian. Dahil una, nirerespeto ko ang kagustuhan ng bawat isa. At ikalawa, ayaw kong makarating sa kataas-taasang antas sa paraang yon. Alam kong kung hindi ako dadaya gaya ng ginawa ng Heavenly Sovereign, matatagalan. Ngunit handa akong tanggapin yon. At sino ba ang makapagsasabing kung gagamitin ko ang parehong ruta pero mas mabilis ay mananalo tayo? Paano kung maging magkapantay lang kami? At maglaban ng araw, taon, o siglo? Ano na lang ang mangyayari sa sagradong dominion? Matutulad sa walang hanggang kadiliman, na wala nang matitira para iligtas. Walang kabuluhan ang lahat. Tumindi ang tinig ni Zuo Fan sa kanyang talumpati, kasabay ng pag-ubo at pagdura ng dugo. Hindi ako papayag, dugtong niya. Ito lamang ang tanging daan na nakikita ko upang tunay na malampasan ang kaaway at tapusin ang mga panganib sa hinaharap. Kung gayon, ibabalik mo ba ang aming mga landas? Para bigyan din kami ng pagkakataong maabot ang kataas-taasang antas? Tanong ni Ji Yulong. Puno ng pananabik. Hindi pa. Kailangan ko pa ang mga ito upang magbigay liwanag sa pagbuo ng natitirang mga landas. At sigurado akong mas mabilis kong magagawa ito, lalo na't ako rin ang tumulong upang mabuo ninyo ang mga landas ninyo. Kaya kung maaari, hayaan ninyo akong magsimula. Umupo na si Zuo Fan at muling pinag-isipan ang iba't ibang aspeto ng mga landas. Inihahambing ang mga ito sa kanyang sariling paniniwala at pagkaunawa sa mundo. Ito ang tunay na gawain ng isang sovereign. Unawain muna ang mundo ayon sa sariling pananaw, saka maranasan ito sa sarili sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita. Napakaloko. Sapat ng kamangha-mangha na nakumpleto mo ang napakaraming landas sa loob lamang ng mahigit kalahating taon, at ngayon ay sinasabi mong kaya mo pang tapusin ito ng mas mabilis. Ano ang pinagbabatayan mo? Mariing sigaw ni Merongzu. Ang kanyang titig ay matalim at puno ng galit. Ngunit si Zuo Fan ay kalmado lamang, hindi man lang gumalaw. Hanggang sa mapilitan siyang hamupa at pabayaan siyang gawin ang nais. Tumungo siya sa piling ng ibang mga sovereign na nakikipag-usap kay Elder Song tungkol sa kanyang karanasan.
Ngunit bago pa man siya makapagtanong, isang makukulay na sinag ng liwanag ang damapo sa kanya at agad na pumasok sa kanyang katawan. Napahinto siya, nakaramdam ng kaginhawaan at kasiyahan ng mabawi ang kanyang landas, parang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang muling bumalik. Agad siyang bumaling kay Zuo Fan. Akala ko kailangan mo ang aming mga landas upang buuin ang iyo. Bakit ibinalik mo agad ang akin? Huwag mong sabihin, nakuha mo na ang kabuuan nito. Ngumiti siya ng malamig, tiyak sa kanyang hinala. Ngunit ang tugon ni Zuo Fan ay tuluyang bumasag sa kanyang pag-aakala. Oo, at sa lahat, ito ang pinakamadali. Dahil ang landas ng katwiran at ang landas ng demonyo ay iisang barya lamang, may dalawang mukha. Pareho nilang pinagsisikapang maunawaan ang mga demonyo ng sangkatauhan. Nagkakaiba lamang sila sa kung paano nila ginagamit ang kaalamang yun. Ang katwiran ay ginagawa ito para sa kabutihan ng lahat, upang palayain sila sa pagdurusa, samantalang ang landas ng demonyo ay ginagamit ito upang itulak ang sangkatauhan patungo sa layunin ng gumagamit. Ang tinig ni Zuo Fan ay puno ng karunungan, at naiwan si Merongzu na tulala, hindi makapagsalita. Bakit ba pakiramdam ko'y nilalaro lang niya ako? Ginagawa ba niya ito ng sadya para lang mapaikan ako? Bulong ni Merongzu, ngunit wala siyang tinutukoy. Sapagkat maging ang ibang mga sovereign at banal na hayop ay ganoon din ang pagkagulat. Sino ang mag-aakala na kaya niyang tapusin ang isang bagong landas ng ganoon kabilis? Ngunit, kung tutuusin, ang landas ng kabutihan at kasamaan ay sadyang magkahawig, ang kaiban lamang ay kung saan sila lilihis. Napatigil ang lahat, nagmuni-muni kung ano ang susunod nilang tatahaking landas. Iniaayon ito sa kani-kanilang mithiin at pag-asa. Si Yelin ang unang nakabawi sa pag-iisip at tumingin kay Elder Song, na ngayon nakaupo na matapos masagad ang lakas sa laban. Sa kanyang hitsura, tila sapat na ang isang hampas ng hangin upang siya'y bumigay. Ngunit hindi nito napigil ang padalos-dalos na si Yelin na istorbohin siya. Elder Song, bakit ka lang sumali sa laban nang halos isa na sa amin ang mamatay? Natapos na ang iyong prismatic na kaganapan bago pa dumating si Heavenly Sovereign para siyasatin kung ano ang nagpasiklab nito. At napakalakas pa ng enerhiyang yun. Tanong ni Yelin, na agad nagtuon ng pansin ng lahat sa matandang lalaki, may halong inggit, paghanga, at paggalang. Maging ang buong pamunuan ng pamilyang Luo ay nakatutok din sa mga kaganapang inilunsad ni Zuo Fan, umaasang makahugot ng mga aral at katotohanan na makatutulong hindi lamang sa kanilang pagyabong sa kultibasyon, kundi pati na rin sa kanilang pagkaunawa sa daigdig. Unang nangyari yon nang suriin ni Zuo Fan ang mga pamana ng apat na sovereign mula sa Nether Sea. Napakalaking biyaya ang dulot nito na agad silang umangat ng isang antas tungo sa Emperor Stage, na parang walang kahirap-hirap. Nang alalahanin nila ang hirap at tagal na dinanas para lang umangat ng isang antas noong nasa mortal na dako pa sila, napangiwi silang lahat. Totoo ngang ninakawan sila ng kinabukasan ni Heavenly Sovereign. Dapat sana'y narating na nila ito mga siglo na ang nakalipas, baka hindi na nila kinailangang umasa kay Zuo Fan upang mag-abayan sila. Ngunit kung titingnan mula sa ibang anggulo, napagtanto nila na ang kahirapan ang siyang nagtutulak sa tao tungo sa pag-usad, samantalang ang pagiging kampante ay nauuwi sa pag-urong. Isang malinaw na halimbawa ang Invincible Sword, nakalampas sa mga hangganan ng mortal na dako, kahit sa huli binuwis niya ang buhay. Ibinulid niya sa apoy ng digmaan ang buong mortal na dako para sa isang bagay lamang, pag-unlad at pagyabong. Ang natamo niya mula sa Sundering Sword ay wala nang maihahambing, kaya't sinikap niyang makuha ang iba pang apat na banal na espada kahit ano pa ang kapalit. Ganoon din ang bawat isa sa kanila. Bagaman hindi kasing tindi ng dedikasyon ng Invincible Sword, bawat isa'y may sariling mithiin na sinusundan. At doon nahubog ang kanilang tibay at paninindigan. Nang makarating sila sa Sacred Domain, hindi sila nagbulag-bulagan at naghintay na lamang na punan ng masaganang espiritual na enerhiya ang kanilang kakulangan. Hindi, lalo pa nilang pinaghusayan ang sarili. At ang katunayan na sila'y naging mga sovereign ay siya ng pruweba. Sa aking pag-aaral ng Altmaya, napadpad ako sa mapanganib na landas, hindi ko man lang namalaya na naliligaw na ako. Sa palagay ko'y batid ninyo lahat ang mga pagsabog na halos kumitil ng aking buhay. Bamantong hininga si Elder Song, walang itinatago, sapagkat alam niyang magkakaiba ang landas ng bawat isa. Tumango ang lahat, nanambalik ang takot sa mga pagkakataong muntik ng mawasak ng kanyang mga pagsabog,
at laging kasabay ng mga prismatic na pangyayari. Habang pinipino ko ang aking mga likha, lagi kong hinahabol ang bagay na imposibleng likhain. Kahit gaano pa karaming sangkap, ngunit isang araw, nagtagumpay ako, at nabiguin. Patuloy ni Elder Song, ang tinutukoy mo ba ay yaong malakristal na paeldora na nagligtas sa iyo? Iyong pinalasap mo rin kay Merongzo? Tanong ni Kunpang. Iyon mismo, hindi yun ganap, ngunit nilabag nito ang lahat ng kaalaman ko sa Altmaya. Wala itong sinusunod na apoy, sisidlan, o kahit sangkap. Doon ko napagtanto, hindi ko kailangan ang mga yon. Kailangan ko lamang ang aking sarili. Nagningning ang mga mata ni Elder Song. Ano, gawa mula sa wala, imposible, mabilis na pagtanggi ng Dragon Ancestor. Talaga bang imposible? Itinaas ni Elder Song ang kanyang palad at sumulpot ang isang munting heavenly eye, na agad naghatid ng kilabot sa lahat dahil sa banayad nitong hatak. Doon ko nakamtan ang aking tagumpay, nang gamitin ko ang buo kong sarili sa paglikha ng aking landas. Mula roon, muling nabuo ang aking pagkatao. Kaya't tinatawag ko itong landas ng paglikha. Kaya pala napakaibang-iba ng iyong prismatic na kaganapan, mas malapit ka sa kalooban ng langit. Ang akto ng paglikha, ang paglikha ng mundo at lahat ng nilalaman nito. Napasinghap si Merongzo, ngunit bawat paglikha ay kumakain ng lahat sa akin. Hindi sapat ang karaniwang pamamahinga upang muling makabawi. Ubos ang aking katawan, kaluluwa, at isipan sa bawat pagtupad ng aking mithiin. Kaya't hindi ko iniligtas ang sarili hanggat may iba pang pwedeng kumilos. Ginawa ko yun upang mas matagal akong makipaglaban kasama ninyo. Subalit, alam na natin ngayon ang naging wakas. Muling bumantong hininga si Elder Song. Kung gayon, bakit ka pa nahuli sa pagsali? Sana'y nailigtas mo kami sa kamay ng makapangyarihang sovereign na yon. Tanong ni Xiao. Ako'y abala sa pagtuturo sa aking alagad, upang matuklasan din niya ang sarili niyang landas. Noon ko rin natuklasan ang mga bagay na aking pinabayaan at mga aspeto ng Altmaya na hindi ko pinahalagahan. Ang pagbilang sa kanyang paggabay ang nagbigay daan sa aking tagumpay. Ngayon, umaasa akong makakamtan din niya yun at siya ang tatapos kay Heavenly Sovereign. Wakas ni Elder Song sa kanyang salaysay. Nagpatuloy ang lahat sa pag-uusap, nagpapalitan ng karanasan at aral, hindi lamang sa kultibasyon kundi maging sa mismong buhay. Samantala, si Zuo Fan ay paminsan-minsang nagpapakawala ng makukulay na sinag ng liwanag, minsan mabilis, minsan mabagal, tanda ng tuloy-tuloy niyang paglapit sa Supreme Stage. Kung tungkol kay Heavenly Sovereign, wala ni isa ang nakaalam kung kailan siya babalik. Ngunit tiyak, babalik siya. Lumilipad sa himpapawid si Lei Yuteng, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang dako. Tahimik ang nakaraang buwan, masyadong tahimik. Walang bakas kung buhay pa ba o patay na si Heavenly Sovereign. Ngunit batid ng lahat na hindi pa tapos ang lahat. Ang dagat ng kadiliman ay patuloy na lumalaganap, unti-unting lumalapit sa lugar kung saan nakipagtuos si Zuo Fan at ang iba pa, at doon siya ngayon nakaupo, nakapikit at nagmumuni sa mga landas na kanilang tinahak. Naibalik ni Lei Yutang ang kanyang sariling landas 5 araw matapos si Merongzo. Hindi na niya inisip kung paano nagagawa ni Zuo Fan ang mga bagay na tila imposibleng mangyari. Ang mahalaga, alam niyang iginugol nito ang lahat upang iligtas sila at ang buong mundo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, labis siyang nagpasalamat na naroon siya sa tabi nito, lalo na sa huling laban. Kahit duda siyang makagagawa siya ng malaking pagbabago sa nalalapit na sagupaan, tiniyak niya sa sarili na kailanman ay hindi niya iiwan si Zuo Fan. Noong siya'y nawala sa sarili at ikinulong ng pighati, hindi niya ito tinalikuran, at hindi rin niya gagawin ngayon. Kagagaling lamang ni Lei Yuteng mula sa Blackwind Mountain, matapos niyang kausapin ang ibang mga babae at tiyaking maayos ang lahat sa kabila ng kaguluhang dulot ng kanilang labang na kamamatay. Ngayon, muli siyang naglalakbay pabalik kina Zuo Fan at sa iba pa, na nagsasanay at nakabantay sakaling may mangyaring kakaiba. Sabik silang makakuha ng bagong kabataran mula sa mga kilos ni Zuo Fan at sa mga karanasang naibabahagi ng bawat isa. At dahil ang layunin ng bawat isa ay sariling paglago at pag-unawa, walang kompetisyon o pag-aagawan. Ang kanilang landas ay sariling tatahakin, ibabahagi man nila ang kanilang natutunan o hindi. Nang masilayan na niya si Zuo Fan, tila lumino ang kanyang isipan at gamaan ang kanyang damdamin. Kamusta siya? May pagbabago ba?
Tanong niya paglapag sa tabi ni Kunpang at ng mga sagradong halimaw. Ang matalino at tusong halimaw na anyong tao ay sumagot, 2 araw pa lamang ang nakalilipas nang ibalik niya ang landas ni Elder Song. Ngunit patuloy pa rin siyang nagmumuni. Maaari kong ipalagay na tinatapos niya ang ika-10 landas, subalit walang kasiguraduhan kung gaano pa ito katagal. At wala rin tayong katiyakan kung may sapat pa tayong oras. Napabuntong hininga si Kunpang. At least ngayon, may pag-asa na tayong tuluyang matalo si Heavenly Sovereign. Hindi na tayo umaasa sa kapalaran o pabigla-biglang mga plano. Sa pagkakataong ito, kaya na nating manalo sa pamamagitan ng lubos na kalakasan, wika ni Xiao na may ginhawa sa tinig. Tama ka, sagot ni Kunpang na tumango. Mabuti at itinaya natin ang lahat kay Zuo Fan. Ngunit ipinakita rin ang lahat ng ito na may kakayahan ng sangkatauhan na malampasan ang anumang balakid. Sa sacred domain, wala pang ganitong uri ng tao ang nakatindig noon. At ang dahilan, sila mismo ang pumipigil. Ang mga sacred mountain ay mas nais pang hadlangan ang paglago ng tao basta't nananatili sila sa kapangyarihan. Kung tutuusin, nang itinala ni Heavenly Sovereign ang isang bahagi ng sacred domain upang maging mortal na mundo. Doon na rin niya hinukay ang sariling pagbagsak. Nakakatawa nga, ginawa niya yon upang hindi kami, mga sagradong halimaw, makialam noong siya'y nabighani. Ngunit sa pag-agaw niya ng masaganang espiritual na enerhiya sa mga tao roon, napilitan silang humanap ng iba pang paraan upang lumakas. Minsan, kahit sa maputik na lupa, may mabuting binhi pa ring tumutubo, saad ni Xiao. Ngunit ibinalik ni Lei Yutang ang usapan sa kasalukuyan. Wala akong pakialam kung tawagin pa nila itong makataong katarungan. Ang tanging nais ko ay maging maayos si Zuo Fan at hindi na muling dumanas ng ganoong pighati. Halos nawala na nga rin si Ginang. Merong, sa totoo lang, iyon din ang iniisip ng lahat ng babae, kung mabubuhay ba si Zuo Fan. Mas higit pa yon kaysa sa kinabukasan ng buong sangkatauhan. Tumindig mula sa kanyang pag-upo si Elder Song, lumapit, at nagsalita, kung pala rin, baka hindi na yon maging problema. Ang kanyang munting ngiti ay nagdulot ng pagtataka kina Lei Yutang at sa mga sagradong halimaw. Bakit mo nasabi yan, Elder Song? Tanong ni Lei Yutang. Hindi ako nagtagal bago sumali sa labanan dahil lamang sa aking alagad. Isa rin yung paraan upang tulungan siyang tapusin ang kanyang sariling landas, nang sa gayon ay makatulong siya sa atin laban kay Heavenly Sovereign. Sana'y matapos niya bago tuluyang mawasak ang mundong ito. Saglit siyang tumingin sa dagat ng kadiliman na papalapit na sa kanila, halatang hindi aabuti ng maraming araw bago ito sumiklab. Ngunit may mga bagay na hindi maaaring madaliin. Nasa kanya na ang lahat, pagtatapos niya na may halong pagmamalaki. Ang magagawa na lamang natin ay maghintay, kung mauuna bang makumpleto ni Zuo Fan ang huling landas, o darating si Heavenly Sovereign upang kitlin tayong lahat. Baka nga, kapag naabot na niya ang Supreme Stage, sapat na ang isang iglap upang burahin tayo na parang walang saysay, ani Dragon Ancestor, bahagyang tumatawa, bagaman halatang tinatanggap na maaaring ito na ang kanyang huling laban. Bakit ba lagi mong tinitingnan sa negatibong paraan? Reklamo ni Kunpang. Aba, totoo lang ako. Himala na ngang nagtagumpay ang plano ni Zuo Fan. Sino ba naman ang mag-aakalang maitataya niya ang lahat sa mga tao ng Luo Clan na maabot ang antas ng Sovereign, habang siya na may natapos ang mga landas at itinago ang mga prismatic events mula kay Heavenly Sovereign? Huwag mong sabihing lohikal yon, dahil kahit anong pilit, hindi ako maniniwala. Sigaw niya, at sa paraang yon ng kanyang pagsasalita, wala silang nagawa kundi umayon. Tunay ngang nakakatawa kung paano nangyari ang lahat. Ngunit higit sa lahat, nagtagumpay sila. Matamang nakamasid si Kunpang sa dagat ng kadiliman na unti-unting lumalapit, pulgada sa bawat minuto. Habang dumarating ito palapit kay Zuo Fan, na patuloy na nakaupo sa malalim na meditasyon, walang imik, tila walang pakialam, lalo lamang sumisidhi ang kanyang pangamba. Marahil ay tiwala si Zuo Fan na hinding-hindi siya maaabot o maaapektuhan nito. Ngunit kay Kunpang, isa yung mapanganib na ilusyon. Kung siya lamang ang masusunod, matagal na niyang kinaladkad si Zuo Fan pabalik sa Blackwind Mountain. Doon man lang sana'y may mas mahabang oras ito upang magnilay at mag-aral ng hiwaga ng banal na Dominion. O hanggang sa mapuksa tayong lahat ni Heavenly Sovereign, isang nakapanghihilakbot na kaisipan. Bamaling siya kay Lei Yutang. Sa unang tingin ay tila payapa ito,
ngunit kung titingnan ng mas malapitan, mapapansin ang bahagyang panginginig tuwing mapapansin itong bumibilis ang paglapit ng kadiliman. Noong unang araw ng kanyang pagdating, hirap na hirap si Lei Yuteng pigilan ang sarili na huwag gambolain si Zuo Fan. Gusto pa nga niyang sapilitang ilayo ito. Ngunit ngayon, batid ni Kunpang na tinanggap na ng babae na ito'y pasya ni Zuo Fan, at wala siyang karapatang manghimasok. Samantala, ang inaanak niyang sina Gu Santong, Kea, at Sword Child ay tila mas kampante. Marahil dala yun ng maraming taon ng pakikipagsapalaran sa piling ng kanilang ama. Sa dulo ng bawat laban, lagi silang nakaliligtas, sa awa ng kapalaran o sa talino't estratehiya ni Zuo Fan. Siguro nga, dapat na rin akong kumalma. Anumang pag-aalala ko'y walang mababago. Ang dagat ng kadiliman ay darating pa rin, at si Heavenly Sovereign ay magpapatuloy sa paghabol sa sukdulang yugto, saan man siya naroroon. At tila tugon ng tadhana, biglang nangyari ang hindi inaasahan, tumigil ang pag-usad ng dagat ng kadiliman. Saglit lamang, bago ito mabilis na umurong at naglaho, iniwan ang isang tigang na lupa, walang bakas ng buhay o sigla. Napabuntong hininga ang lahat, gamaan ng dibdib, ngunit hindi nagtagal, isang napakalakas na unos ang biglang bumuo sa malayo. Ang kanilang mga balahibo'y nagsitayuan, ang mga banal na hayop ay napayuko sa matinding puwersa nito. Bawat kulog at kidlat ay dumidurog ng kalangitan at lupa na parang malambot na putik. At doon nila napagtanto kung sino lamang ang may kakayahan sa ganitong walang kapantay na pagpapakita ng kapangyarihan. Heavenly Sovereign, mariing bulalas ng Dragon Ancestor. Hindi talaga siya sumusuko. Kung nakatiis siya ng milyon-milyong taon, sa tingin ba ninyo may silbi ang ilang araw na pagkaantala? Malamig na tugon ni Xiao. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan pa ni Zuo Fan ang panahon, pero sa anyo ng unos na yon, tiyak na kamatayan ang sasalubong sa atin kung susubukan nating humadlang. Isang kisap mata lang, tapos na tayo, ani Sword Child, nakakunot ang mga mata habang pinagmamasdan ang nagwawalang puwersa. Ito lang ang pagpipilian, manatili rito at hintayin si Heavenly Sovereign na patayin tayong lahat, o lumapit at guluhin ang ginagawa niya. Kung ganoon man, mas mabuti nang mamatay sa laban kaysa walang ginawa. At kung tutuusin, may iwan sa kasaysayan na lumaban tayo hanggang sa huling sandali. Malungkot na tinig ni Kunpang. Kung nagmadali lang sana si Yanfu, napailing si Elder Song, ramdam ang bigat ng pagkabigo. Sa panahong higit siya kinakailangan, siya na may walang maibigay. Sa maliwanag na banda, sabat ng Dragon Ancestor, wala nang dagat ng kadiliman para lamunin ang banal na Dominion. Palit lang tayo ng tiyak na kamatayan, malamig na tugon ni Merongzu. Pero kung dati ay mabagal, ngayon ay mabilis, wala ni isa ang natawa. Kung ganoon, pupunta ba tayo o hindi? Bulalas ng Dragon Ancestor, sabay lipad paitaas, malinaw ang kanyang pasya. Hindi ko palalampasin ito, ni Amarin, sagot ni Gu Santong. Sumunod ang iba, sabay-sabay nilang tinungo ang pusod ng unos, batid na marahil iyon na ang kanilang huling paglalakbay. Paglapit nila, nagdilim ang kalangitan, walang bakas ng mga bituin. Sa kanilang likuran, hindi nila namalayang may kumislap na bahagharing liwanag. Sa gitna ng unos, nakita nila si Heavenly Sovereign, mukhang naghihingalo, balot ng sugat, umaagos ang maitim na dugo. Ang kanyang auray unti-unting kumukupas. Sa lahat ng palatandaan, dapat ay naghahanda na siya ng kanyang huling habilin, hindi tumatawang gaya ng isang baliw. Ito ba talaga siya? Bulong ni Kunpang, habang napansin ang dalawang kumikislap na bahagharing ilaw na paikot-ikot kay Heavenly Sovereign, minsan lumalapit, minsan lumalayo, tila hinihila at itinataboy ng kung anong puwersa. Nasa kanya ang huling mga landas, at sinusubukan niyang pinuhin ang mga ito. Gulat na sigaw ni Xiao. Kaya pala siya tumakas. May reserbang plano pala siya, ang agawin ang mga natitirang landas mula sa dagat ng kadiliman. At akala ko pa naman, yun na ang magtatapos sa kanya, mariing reklamo ni Lei Yuteng. Wala nang oras. Kailangan nating sirain ang plano niya. Sigaw ni Kunpang. Siya ang unang sumugod, pinakawalan ng isang bughaw na phoenix patungo sa mga landas. Alam niyang hindi nila matitinag si Heavenly Sovereign. Sugatan man ito, kaya't tinarget niya ang landas mismo. Bahagya niya itong naitulak palayo, ngunit mabilis din yung nahatak muli papalapit. Kayo, maupo lang kayo riyan at haharapin ko kayong lahat.
Dumagundong ang paos na tinig ni Heavenly Sovereign. Nakatuon ang lahat ng lakas upang ipaloob ang mga landas sa kanyang katawan, sa kabila ng matinding pagtutol nito. Isang iglap, tumigil ang unos. Tahimik ang lahat, ngunit nananatiling basag ang langit, at nakabitin sa ere ang nagbabantang kadiliman. Dahil kayo mismo ang nagkusang lumapit, kayo ang unang makakakita ng aking bagong kapangyarihan. Wala nang bakas ng sugat sa katawan ni Heavenly Sovereign. Maging ang kanyang kaliwang kamay, na nilamon ng kadiliman sa simula pa lamang, ay muling nabuo. Ngunit higit sa lahat, naglaho ang kanyang aura. Wala ni Katiting na Yuan Chi ang maaninag sa kanya. Para siyang isang ordinaryong mortal, at doon sila lalo kinilabutan. Sapagkat ang ibig sabihin lamang nito, ang kanyang kapangyarihan ay lumampas na sa kanilang kayang damhin. Siya na ngayon ay isang nilalang na wala na sa abot ng kanilang kamalayan. Sa mahabang minuto, walang ibang ginawa si Heavenly Sovereign kundi pagmasdan ang kanyang kaliwang kamay. Ibang-iba ito. Bahagya lamang siyang kumilos, isang mabagal na kumpas ng kamay, subalit ang nakita ng iba ay mga aninong iniwan ng kanyang galaw. Napasinghap si Elder Song. Paanong nagagawa niya yon? Hindi ba't ang Supreme Stage ay bunga lamang ng mga kapangyarihang nagmula sa mga landas na tinahak? Bakit tila ipinapakita niya ang kapangyarihan ng aking creation path? Kaya pala nagawa mong likhain noon ang Heavenly Eye. Sumagot si Heavenly Sovereign, nakapangingilabot sa kanyang katahimikan habang pinagmamasdan ang bago niyang anyo. For a moment there, matapos kong piliting isanib ang huling dalawang landas, inakala kong sasabog ako sa mismong oras na yon, at madadala sa kapahamakan hindi lang ako kundi ang buong sacred domain. Tahimik niyang wika, mas payapa kaysa dati, Worry nagsisisi sa mga mararahas na bagay na nagawa niya nang wala sa sarili dahil sa bewitching na kanyang tinaglay. Isang himala na hindi siya namatay. Imposible, hindi maaaring maglaman ang mga landas ng ganoong kapangyarihan. Paanong kaya nilang gawing alabok ang buong mundo? Mariing pagtanggi ni Dragon Ancestor. Kahit siya, na nasa Sovereign Stage, ay walang ganoong kakayahan. Ang Supreme Stage ay mas mataas lamang ng isang antas, hindi dapat ganoon kalaki ang agwat, o baka nga ba? Nang una kong masilip na mayroong isang antas na higit pa sa Sovereign Stage, ni ako'y hindi makapaniwala na ganito ito kalawak. Ang tinig ni Heavenly Sovereign ay may halong pagkamangha at pangungutya sa sarili. Hindi kayang ilarawan ng salita. Nakakatawa at nakakapagpakumbaba na inisip kung ako ang pinakamakapangyarihan noon. Gayong iisang bahagi lamang ng mundo ang tunay kong nalalaman. Ngayon, hawak ko ang lahat. Isang simpleng paggalaw ng kanyang daliri ang naghiwa sa kalawakan. Ang sugat sa espasyo'y nanatili, at kinailangan pa niyang pisilin ang dalawang gilid bago yun nagsimulang magsara. Biglang naging makulay at makislap ang langit. At ang mga sovereign at mga banal na halimaw ay nagsaya. Si Zhuo Fan, tiyak na siya ang dahilan. Kaya na niyang talunin si Heavenly Sovereign ngayon. Sigaw ni Lei Yuteng, puno ng pag-asa. Ngunit agad na pinawi ng isang malamig na tinig ang kanilang galit. Pasensya na, baguhan pa ako sa pagiging supreme. Malamig na ngiti ni Heavenly Sovereign, winasak ang kanilang pag-asa na parang wala lang. Habang lalo niyang ipinapakita ang kapangyarihan, lalong lumiliit ang pag-asa ng lahat. Alam nilang kahit subukan nilang hadlangan siya, wala silang laban. Ang tangi nilang magagawa ay maghintay, at manalangin na makarating si Zhuo Fan sa Supreme Stage upang iligtas sila. Bunso, bakit hindi ka na lumabas? Bastos ang patagang nanunood. Bigla niyang wika, tila ba may kausap sa kawalan. Kasabay nito, naglabas siya ng mga bugso ng kapangyarihan, isang kidlat na lilang mas mabagsik pa sa dati, at isang hampas ng kamay na nagpakawala ng bugso ng dalisay na enerhiya. Nagpaalab sa ere at winasak ang tiwala ni Gu Santong sa sariling lakas. Sa isang iglap, wala silang nakitang anuman hanggang bigla na lang lumitaw si Zhuo Fan, nakatayo sa harap ni Heavenly Sovereign. Zhuo Fan, sigaw ni Lei Yuteng, magkahalo ang saya at pangamba. Hindi siya kumibo, bagkus ay diretsyong hinarap si Heavenly Sovereign. Bakit? Nagbago ka ba ng isip tungkol sa paglilinis ng mundo? Bakit hindi mo ito ginawa sa mismong oras na marating mo ang Supreme Stage? O baka naman nalasing ka sa kapangyarihan, kaya't pinipili mong magpakitang gilas ng mumunting palabas sa mga mangmang. Saka sumabat ang Dragon Ancestor, nagngangalit, sino ang tinatawag mong mangmang? Nabuhay na ako ng milyon-milyong taon bago ka pa ipinanganak.
Tapusin na muna natin ang mga payaso, kalmadong sagot ni Heavenly Sovereign, mga kamay nakalagay sa likod. Sandali lang, hindi ako payaso. Ako ang decimating dragon ancestor. Mas mabuting igalang mo ngunit hindi na niya natapos, dahil sa isang iglap ay nagbago ang kanyang paligid. Mula sa tigang na kaparangan, bigla siyang nasa bulwagan ng Luo clan. Kung saan si Luo Yunhai ay namumuno sa isang pagpupulong. Lei Yuteng, sigaw ni Luo Yunchang, nagulat sa kanyang pagdating. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Si Zhuo Fan, o baka si Heavenly Sovereign, hindi ko alam. Wala akong naramdamang galaw, basta't bigla na lang nangyari. Malungkot ang tinig ni Lei Yuteng. Mag-isa bang nakikipaglaban si Zhuo Fan? Kakayanin ba niya? Tanong ni Chu Qingcheng, agad namang niyakap ni Shangguan Qingyan para damayan. Hindi pa tiyak, sagot ni Yan Fu. Kara-rating lamang. Ngayon palang nakikita natin ang antas ng kapangyarihan na hindi kailanman naitala sa kasaysayan ng sacred domain. Anumang bagay ay maaaring mangyari. Disipulo, masayang bati ni Elder Song. Ikaw ay isa ng sovereign. Ha ha ha, ibig sabihin, natapos na ni Zhuo Fan ang kanyang ikasampung landas. Sigaw ng tuwang-tuwang si Shui Ronghua. Ilang sandali matapos sumiklab ang unos na sumikop sa dating dagat ng kadiliman, natapos ko ang aking landas sa alchemy at dali-daling tumungo kay Zhuo Fan upang tulungan siya. Ngunit nang dumating ako, wala na siya roon. Maaari ko lamang isipin na alinman sa hindi niya nakailangan ng aking tulong, o napilitan siyang kumilos ng mas maaga. Paliwanag ni Yan Fu, hindi natin malalaman hanggat hindi siya bumabalik na buhay, o kapag nabura ang buong sangkatauhan. Malamig na pagsusuri ni Kunpang. Bakit ko pa sila guguluhin? Bakit ko pa sila hahayaang maniwala na binibigyan ka lang nila ng oras para makahabol sa antas ko at makipaglaban para sa kapalaran ng sangkatauhan, laban sa Heaven's Will? Bakit ko pa tatanungin kung alam mo na rin naman ang katotohanan, nakababatang kapatid? Umupo si Heavenly Sovereign sa isang upuang yari sa maitim na kahoy habang may biglang lumitaw na mesa at isang keyboard. Sa huli, sa kapalaran lang, napagtagpo ko ang huling dalawang landas at napilitang pumasok sa Supreme Stage. Habang ikaw ay tunay na nakarating dito sa sariling pagsisikap, walang duda kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Maaari kong simulan ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong mga kaibigan at sa mga banal na hayop, ngunit alam nating pareho nalilito ka rin sa oras para pigilan ako. Naglatag siya ng unang itim na piraso. Kung gayon, wala kang balak lumaban. Hindi ba't ang buong plano mo ay linisin ang mundo? Nagbago ka na ba ng isip at sumuko? Tanong ni Zhuo Fan, habang umuupo sa upuang biglang lumitaw sa tapat niya. Saka naglagay ng puting piraso. Hindi kailanman magbabago ang layunin ko. Ang nagbago lang ay ang isip ko, matapos kong matagpuan ang katahimikan na nawala sa akin noong nasa dagat ng kadiliman pa ako, tugon ng Heavenly Sovereign. Kung alam mong hindi mo na ako tatalunin, hindi ka na ba talaga susubok? Ang pagiging nasa Supreme Stage ay nagbukas ng buong lawak ng kapangyarihan na taglay ng Heaven's Will. Naging malinaw sa akin ang buong sacred domain, maliban sa lugar kung saan ka naroroon. Na nababalot ng dilim, para bang ayaw ng Heaven's Will na makita-kita. Ang aking pandama ay hindi dapat pamaalya, maliban na lang kung nalampasan mo na ito. Nakahanap ka ng antas lampas sa Supreme Stage, hindi ba? At dahil inabot mo ito sa sariling paraan, alam mo rin ang susunod na hakbang. Tumango si Zhuo Fan, inalala ang pag-upo niya sa pagmumuni-muni habang tinatapos ang mga landas ng kanyang mga kasama upang mabuo ang sarili niyang daan. Nang matapos niya ang landas ng paglikha ni Elder Song, isa na lang ang kulang. Hindi sa loika kundi sa puso niya siya nagtiwala. Doon damaloy ang mga bagong kaisipan, mga ideyang kailanman ay hindi niya naisip noon. Matagal na siyang nagsanay sa true self-art, ibinaba ang sarili niyang kultibasyon hanggang sa unang antas ng foundation establishment. Nalaman niyang kapag nakumpleto niya ito ang magiging tulay upang makaangat siya lampas sa lahat ng bagay. Nilampasan mo ang mga hangganan ng sacred domain at ng Heaven's Will, hindi ba? Hindi ka nito itinatago mula sa akin. Ikaw mismo ang lampas na rito. Tinitigan siya ng Heavenly Sovereign ng may pagkainggit, isang malupit na kabalintunaan. Siya pa mismo ang nagtulak sa kanyang kapatid na maging katulad niya, isang sovereign, ngunit ngayon siya ang naiwan. Ako'y naroroon sa lahat ng dako, ang tinig ni Zhuo Fan ay nagmula sa lahat ng paligid.
At wala kahit saan. Anong gagawin mo ngayon? Balik tanong ni Zuo Fan, nagbiro pa na parang bata. Ano kaya ang mangyayari kung nagtagumpay ako? Magbabalik ba ang sacred domain sa panahon ng mga sinauna? Sa batas ng kalikasan at hindi sa kasamaan ng tao? Tanong ng Heavenly Sovereign, ang huling tanong na kanina pa niya kinikimkim. Hindi mo nauunawaan. Ang Heaven's Will ay kasing lumikha natin gaya ng tayo ay nilikha nito. Pinagmulan nito ng lahat, ngunit apektado rin ang lahat ng kanyang nilikha. Ang gusto mong gawin ay imposible, dahil nangangahulugan yon ng paglikha ng bagong Heaven's Will. Isang bagong mundo, pinamumunuan ng bagong kapangyarihan. Upang ipakita ito, nagbago ang kanilang paligid. Naging puting kawalan, walang anuman. Ang nilinis na Heaven's Will, bulalas ng Heavenly Sovereign, ngunit agad ding napakunot ang noo. Ngunit, walang kahit ano. Eksakto, kailangan mong burahin ang lahat, maging ang sarili mo, para makamit yon. Pero kahit gawin mo, hindi na mabubura ang karanasan ng paglikha ng sangkatauhan. Tulad mo, hindi kayang limutin ng Heaven's Will ang sarili nitong alaala. Paliwanag ni Zuo Fan, nagpatuloy ang kanilang laro, walang nanalo. Nang mailapag ni Zuo Fan ang huling piraso, bumalik sa realidad ang mundo. Bakit mo tinapos sa tabla? Maaari mo akong talunin, tanong ng Heavenly Sovereign, litong-lito. Dahil hindi naman talaga tayo magkaiba. Mayroon kang bagay na wala ako, at ganoon din ako sa iyo. Kung kukunin ko ito, mawawala lang ang tunay na halaga. Ang paglago ay nasa pagkatuto, hindi sa pag-agaw. Hindi ko kailanman hinaanggad ang kapangyarihan para sa sarili nito, kundi para lang walang sino mang magdidikta kung paano ako mabubuhay. Ngayon ko lang talaga lubos na naunawaan yon. Ngumiti si Zuo Fan. Naglakad siya pabalik sa Blackwind Mountain. Walang nakaramdam ng kanyang presensya, hanggang sa pumasok siya sa bulwagan. Zuo Fan. Agad na sumalubong si Luo Yunchang, tumalon sa kanyang mga bisig. Salamat at ligtas ka. Paano si Heavenly Sovereign? Tapos na ba? Ligtas na ba ang Sacred Domain? Tanong ni Kunpang. Ngumiti si Zuo Fan nang may pag-aalangan. Sabihin na lang nating hindi na natin siya makikita muli, marahil, kailanman. Hindi mo siya pinatay? Matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Seryosong tanong ni Xiao. Binigyan ko siya ng kailangan niya, tugon ni Zuo Fan. Paglingon niya sa kanyang mga kasintahan na nakapalibot, ngumiti siya. Sa tingin ko, oras na para umalis tayo at hanapin ang bago nating tahanan. Iwan na natin sa kanila ang mga laro ng politika at kapangyarihan. Ano sa tingin ninyo? Nag-alinlangan si Tubalianer. Pwede ba naming bisitahin paminsan-minsan? Mamimiss ko ang ama at kapatid ko. Siyempre, mahina ang tugon ni Zuo Fan. At kasabay ng kanyang mga salita, naglaho sila. Patungo sa bagong pakikipagsapalaran, sa bagong buhay, at sa kasal na matagal nang nakalaan. Sa huli, isang masayang pagtatapos, magkakasama ang lahat. Saan mo balak pumunta? Isang matinis na tinig ng babae ang bumasag sa katahimikan ng hungkag na kalawakan, sa paligid ng isang lumulutang na looban sa gitna ng mga bituin. Magkaka-cultivators, night out lang. Sagot ni Zuo Fan mula sa pintuan, kasunod si Yuning na may mariing tingin, habang buhat ang isang sanggol na wala pang ilang buwang gulang. Kung may karapatang magpahinga rito, kami yun. Singit ni Lei Yuteng, may dala ring sanggol. Maingat niyang inalag ang bata upang hindi magising. Ngunit hindi rin niya maitago ang masamang tingin sa kanilang asawa na iniwan na sa kanila ang lahat ng pasanin ng pagiging magulang. Araw-araw ko naman itong ginagawa, at alam nating lahat kung ano ang nangyayari kapag si Yuteng ang nagpipilit lumabas mag-isa. Tumikim ng kunwari marunong si Zuo Fan, pilit na tinatago ang pagkauhaw sa sariwang hangin, o baka mas tama, sa magulong enerhiya, mula sa nakakabinging iyak at walang tigil na pangangailangan ng mga sanggol. Kalituhan, ano ba ang pumasok sa isip ko nang tanggapin ko silang lahat? Hindi yun ang unang beses na tinanong niya ang sarili. At tiyak na hindi rin huli. Sabi nila, ang halakhak ng bata ay liwanag ng tahanan. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang ganoon, puro bangin lang ng kawalan. Napakurap si Lei Yuteng, naalala ang bangis ng walang patumanggang enerhiya sa labas ng kanilang tahanan, at kung paano siya halos mabaliw noon. Sa biglaang kirot ng alaala, nagising ang batang buhat niya at napaiyak, na agad ding sinundan ng mga iyak ng iba pang mga sanggol sa loob ng bahay. Hindi mo ba kayang hinaan? Iniluwa ni Chu Chengcheng ang bugso ng sama ng loob.
Papalapit habang karga ang isang umiiyak na sanggol na babae. Hayaan mo na lang siyang lumabas. Hindi rin naman siya magtatagal. Gamit ang pagkakataon, mabilis na dumulas si Zuo Fan palabas. Naiwan sina Yuning at Lei Yuteng na tinitigan ng pintuan na tila ba sila man ay nangungulila sa isang saglit na pahinga. Ngunit kahit lahat sila'y nakarating na sa antas ng kataas-taasan, hindi pa rin nila lubos na maunawaan ang Dao upang makalabas ng ligtas kasama niya. Ang kaguluhan sa labas ang nagpapalakas sa kanila. Ngunit yun din ang dahilan kung bakit sila nakakulong. Lumipad si Zuo Fan sa gitna ng mga bituin, mga matang kumikislap sa iba't ibang ningning, may ilan pang ang lubusang itim. Tungkulin niyang pawiin ang mga yon, ibalik sa magulong enerhiya na bumabalot sa universo. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa isang kakaibang tavern. Ang panlabas nito'y yari sa gulang na kahoy at pawid, may nakasabit na karatulang laging nagbabago ng sulat, sa ibabaw ng larawang may umaapaw na tabo. Nang siya'y pumasok, ang mga salita'y naging Chino, World's End. Hindi niya yun pinansin, at tumuloy sa bar. Doon, isang dambuhalang lalaking may sungay ng toro ang tahimik na naglilinis ng maliit na tabo gamit ang napakalaking kamay. Hoy, Mino! Iyong nakasanayan, pakiusap. Magaan ang bati ni Zuo Fan, kasabay ng ngiti. Tumigil ka nga sa pagtawag sa akin yan. May pangalan ako, alam mo? Ungol ng lalaki, bago kinuha ang isa pang tabo mula sa ilalim ng bar, puno ng makukulay na alon ng inumin. Ngunit bago pa ito abutin ni Zuo Fan, ini-address muna niya yon. May nakalimutan ka, hindi ba? Malamig na sabi ng higanti, nakatingin pababa sa taong halos kalahati lang ng kanyang laki. Hindi man lang natinag si Zuo Fan. Wala ka bang tiwala sa akin hanggang ngayon, Mino? Biro niya, ngunit sa titig na hindi bumibitaw, napabuntong hininga siya. Sige na nga, heto. Inilabas niya ang isang ganap na puting bilog, sapat ang presensya nitong baliin ang enerhiya sa paligid. Noon lamang iniabot ng toro ang tabo. Mahusay na trabaho, gaya ng lagi. Sa lahat ng gumagawa para sa akin, ikaw ang pinakamagaling sa pagkuha ng dalisay na ugat ng mga mundong nalulusaw. Alam ko, maikli niyang tugon. 2 taon na mula nang umakyat siya mula sa banal na Dominion, at doon niya natuklasan na hindi siya nag-iisa. Sa katunayan, napakarami pa nilang tulad niya. Ngunit lahat ng iyon, gaya ng bawat kabihasnan, ay nagtitipon sa mga lungsod, sekta, o sa kakaibang tavern na ito. At sa lahat ng narito, si Zuo Fan lamang ang umabot sa antas na ito sa sariling pagkaunawa sa Dao. Ang iba, ginamit lang ang likas na kalikasan ng kanilang mundo. Ang kanilang gawain, durugin ang mga patay na mundo at ibalik sa kaguluhan, saka tipunin ang mga nalalabing katangian nito upang magpatuloy sa landas ng paglago. Hindi rin nakapagtaka sa kanya nang marinig na ang world stage ay hindi pala wakas ng kultibasyon. Mas kamangha-mangha pa nga nang malaman niyang iba-iba ang anyo ng espiritual na lakas, may chi, nen, chakra, mana, at marami pang iba. Bakit nga ba tinatawag mo akong Mino? Ano ba ang cute sa akin? Reklamo ng toro. Dahil isa kang demonyong toro na naging tao, kaya dapat siya ay Mino. Nakakainis itong automatikong salin, winawasak ang mga biro ko, iritadong tugon ni Zuo Fan. Umiling ang toro, nakikisimpat siya. Ganyan talaga, dahil lahat ng kapangyarihan natin galing sa magulong enerhiya, lahat ng wika ay automatikong isinasalin sa pamilyar na salita. Alam ko, pero nakakabuisit pa rin, nguso ni Zuo Fan bago uminom. Damaloy sa kanyang lalamunan ang parang bahagharing inumin at naglaho pagdating sa sikmura. Iyon ang kailangan ko. At salamat pala sa array flag. Kung wala yon, baka nagkamalay na ang mga bote ng gatas. Hindi kayang ipilit ng mga asawa ko na ipasuso sa mga bata iyon. Walang anuman, pero bakit ba isinubo mo ang sarili mo sa ganyang kalagayan? Hindi ba sapat ang isang asawa? Ako nga, muntik nang ipako ng asawa ko nang malaman niyang nilalandi ako ng aming katulong. Nakakatakot ang mga babae, lalo na kung magkakasama. May mga pagkakamali lang noon, pero naniniwala akong magiging maayos din sa huli. Sagot ni Zuo Fan, bago napalingon sa pintuan. Oy, sino kaya ang hinayla ng pusa ngayon? Hindi nakakatawa, Fanny. Isang humanoid na pantrang itim ang dumaan, hindi siya pinansin. Ngunit ngumiti si Zuo Fan. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Hindi ba, kuya? Kasunod ng pantera,
lumitaw ang isang lalaking nakarobang dawista, halos kamukha ni Zuo Fan. Walang bakas ng pagkabigla, umupo siya sa tabi nito. 2 taon na ba? Mapang-asar ang ngiti ni Zuo Fan. Subukang 2 milyon. Iniwan mo akong nakakulong, walang magawa kundi panoorin ang mundo. Isang bangungot, ngunit yun din ang naging daan ko upang marating ang antas mo. At alam mong ganoon ang mangyayari, hindi ba, nakababatang kapatid? Malamig ang tinig ng Heavenly Sovereign. Baguhan pa ako noon sa kapangyarihang ito, tawa ni Zuo Fan, pero tingnan mo, nandito ka na rin. Hindi ka pa rin ba galit? Binalak kong ang dukutin ang pamilya mo, pero naisip kong mas ikasisiya mo yun, makalalaya ka habang ako ang magpapasan sa mga bihag. Kaya hindi ko na itinuloy. Ngumisi ang Sovereign. Napakabuti mo talaga, ani Zuo Fan na tila biglang nalungkot. Madaling maging magulang kung hindi mo kailangang magpalit ng lampin o magpatulog ng sanggol. Zuo Fan, kuya mo siya talaga? Pasiga na tanong ni Mino. Noon lamang nila napansin ang katahimikan sa paligid. Masama ba yun? Kunot noon ni Zuo Fan. Masama, dahil dalawa kayong world experts mula sa iisang mundo. Ang iba'y papatayin para malaman kung paano ninyo yon nagawa. Ang ibig sabihin, maaari kayong bumuo ng sarili ninyong sekta o kapangyarihan dito. Wala nang magtitiwala kahit kanino, masisira ang balanse ng unibersong ito. Ipinaliwanag ni Mino bago sila tinaboy palabas. Ayaw kong madamay, bahala kayo dyan. Sigaw niya, sabay sara ng pinto, iniwan silang nakabitin sa madilim na kalawakan. Well, kuya, parang bumalik tayo sa nakaraan, ano? Nakangising wika ni Zuo Fan. Seryoso ang titig ng Heavenly Sovereign sa paparating na mga kultibador. Oo, at naaalala kong sa ganitong pagkakataon mo ako ipinagkanulo noon. Tapos na yon. Ngayon, laban natin ang buong universo. Noon, ang ating mundo ang nakataya. Kaya ba natin? Nakataas ang kilay ni Zuo Fan, walang pakialam sa dumadaming kalaban. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang Heavenly Sovereign. Terra.